Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nasira yung live natin kanina, gawa nga po mga minamahal ng medyo mahina yung signal. 'Di ba? Pag alas 7 talaga, garantisado na mahina ang signal. So, that ang gagawin natin ngayon, magla-live tayo pero hindi na tayo tataon sa punto ng alas 7 kasi medyo mahina nga po talaga mga minamahal ang signal. So, anyway, ituloy natin tong pinag-uusapan natin yan. Nakalagay naman dyan, no? So, breaking news. Senate President Tito Soto confirmed that Senator Loren Legarda was offered the position of Senate President. So, nagkakaroon nga po ng usap po. Actually, nung isang araw ko pa ito narinig. 3 days ago or 4 days ago. 4 days ago, narinig ko na itong usapan. So, ang may pakana daw nito ay itong si Babalina at itong si Caldero Boy. 'Di ba? So, ang aims nila, naglilibot sila na palitan na itong si Senate President Tito Soto. Kasi, yung punto lang naman talaga dito, kaya gusto nilang palitan itong si Tito Soto bilang Senate President, tapos ipalit itong si Loren Legarda, nangangamba sila eh. Nangangamba sila mga minamahal. O, saan sila nangangamba? Dito nga po sa impeachment ni Sara Duterte. Tandaan ninyo, nakapag-create po ng 1/3 votes itong impeachment complaint laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte last year. 'Di ba? Na dapat sana hindi yan pinatulog ni Chis Escudero, dapat sana forthwith, 'di ba? Without any hesitation, dapat nagkaroon na yun ng trial. Kaso ang ginawa ni Senate President Chis Escudero noon, ang ginawa niya, pinatulog, dinribol, pinagpasapasahan, 'di ba? To the point na from 19th Congress na ipasa pa sa 20th Congress. So, first time natin makakita in the history mga minamahal na yung impeachment complaint ay pinatawid ng pinatawid, pinatulog ng pinatulog at dinribol ng dinribol. Now, itong si Tito Soto kasi napaka-vocal, 'di ba? Alam naman natin na hindi talaga siya kontrolado ng Duterte Bloc. Alam naman natin na itong si Tito Soto ay hindi siya tuta or asu-asuhan ng mga DDS. Ngayon nangangamba sila, what if, 'di ba, ang Senate President ay itong si Tito Soto tapos magkakaroon ng trial dito nga po sa Senado. Syempre mga minamahal, malakas po yung influence ni tawag dito ni Tito Soto kung siya po ang Senate President ng bansang Pilipinas tapos meron na pong proceeding ng impeachment. Kasi kapag Senate President ka, unang-una meron kang control dito nga po sa agenda. 'Di ba? Pangalawa, may impluwensya ka sa mga committee assignments. Pangatlo, kapag may kapangyarihan ka, kapag Senate President ka, may kapangyarihan ka sa impeachment proceeding. So, malaki po talaga yung partisan, yung role bilang Senate President ng mga senador, kung sino man yung magiging Senate President yan, dito nga po sa impeachment. Ngayon, dahil nga ang Senate President ng bansang Pilipinas ay itong si Tito Soto at medyo naamoy natin na talagang mukhang papalitan na siya, mga minamahal ni Loren Legarda, kahit sinabi ni Loren na tinatanggi niya, na yes, narinig niya, pero tinanggihan niya, hindi man ngayon, but I think pretty soon, mukhang maglilibot, tapos tatanggalin siya. Ngayon, alam naman natin yung reason eh. Unang-una, hindi kayang kontrolin ng mga DDS Bloc yan si Tito Soto. Yun yung totoo. Pangalawa, hindi sunod-sunuran si Tito Soto ang mga minamahal. At hindi garantisadong panangga ng mga DDS itong si Tito Soto bilang, shield dito nga po sa impeachment. Baka si Tito Soto pa mismo ang magbigay ng daan para buksan ito nga pong impeachment complaint, 'di ba? So hindi nila gusto yung ganyang usapan eh. 'Di ba mga minamahal? Talagang itong si Sara Duterte, talagang pinupush through nila na wag ma-impeach. Kasi kung natulungan nga sila ng Supreme Court, dapat tulungan din sila ng Senado. Kaya nga nagkakaroon ng rigodon na ngayon. Kaya nga nais nilang matanggal itong si Senate President Senate President Tito Soto. Kasi talagang kupal talaga itong si Chis eh. Oo, tapos ngayon, magkakaroon ulit na panibagong Senate President, tapos DDS. 'Di ba? Yung 1/3 na votes ng Kamara, hindi yun biro, mga minamahal. Oo, yung 1/3 na vote
na dapat 106 lang pero naging 215, hindi po biro yun. Hindi rin chismis yun, mga minamahal. And hindi din naman talaga imposible yun. Dahil nakitaan talaga, syempre, pagdating sa mga kongresista, binasa nila, 'di ba? Yung subject na ganito ang ginawa ni Sara Duterte, binigyan sila ng tag-isa-isang kopya nung binasa nila, mayroon naman talagang probable cause bakit hindi sila pumirma. Dapat nga yung mga loyalty ng mga kongresista na to hindi nakabase sa kanilang kunyari, sila ay Maka Duterte, dapat hindi ganon. Dapat yung loyalty nyo ay sa taong bayan, mga minamahal. So ngayon, dahil mukhang taong bayan naman ang kinakatigan ng mga kongresista, nung nagkaroon nga ng botohan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, nanalo tayo doon sa part na yan. At kapag ang impeachment umabot po sa Senado, you know what, ang may pinakamahalaga, na proceeding dyan, walang iba kundi ang Senate President. Kasi siya po, mga minamahal, ang may hawak ng proseso. Kaya medyo hindi ata dito kampante yung mga DDS, mga minamahal, kay Senator Tito Soto, kung kaya't ang gusto nilang mangyari ay tanggalin ito. Pero hindi dapat tanggal ang magiging sagot dyan, mga minamahal. Kasi kung wala namang kinakatakot itong mga DDS na senador, bakit nila kailangang tanggalin itong si Tito Soto? Bakit sila kinakabahan? Itong mga DDS Black, 'di ba? Unang-una, yes, may complaint, may precedent. Pero hindi pa naman napapag-usapan So bakit medyo kinakabahan na? Maaga pa para kabahan kayo. Yan yung resulta ng kakakapin ninyo, mga minamahal. Well, kung sa bagay, alam kasi nila, mga minamahal, na makakalusot sa Kamara yung impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. At yung ating Senate President, very neutral, 'di ba? So, walang garantiyang maililibing talaga ang impeachment kung si Tito Soto, yung Senate President ng bansang Pilipinas. Kaya ngayon gusto nila, mga minamahal, magkaroon ng Senate President na magiging safe. Itong si Vice President Sara Duterte, yung Senate President na kayang i-control ang proseso, yung Senate President na pwedeng mag-delay, mag-deflect, magbara, 'di ba? Magpatulog ulit nitong impeachment, 'di ba? Ngayon, bakit nga ba si Loren Legarda, yung pinili nilang offeran, yung pinili nilang bigyan ng ganyang posisyon? Una, mga minamahal, si Loren Legarda kasi, syempre, medyo malinis-linis din kahit pa paano ang image ni Loren Legarda, 'di ba? May potential nga naman talaga. Kaya nga lang, DDS, mga minamahal, oo. DDS, itong si Loren Legarda. Okay naman si Loren Legarda. Kaya nga lang, wag mo naman sirain. Loren Legarda, yung image mo, 'di ba? Na papasok ka sa posisyon na medyo controversial. Kasi doon pa nga lamang sa paglilibot-libot mo sa prangkisa ng anak mo, meron ka ng potential talaga na ginagamit mo yung powers mo. How much more pa kaya pag naging Senate President ka? 'Di ba, mga minamahal? Kaya gusto nila itong si Loren Legarda kasi mas madali nilang maibenta si Loren sa publiko Kasi medyo hindi naman madaldal itong si Loren. Matalino itong si Loren Legarda. Pero kahit matalino si Loren, nakikita natin yung pros and cons. Pag siya yung naging Senate President. Kasi pag siya naging Senate President, madali nilang sabihin na conscious. 'Di ba? Madali nilang ikubli na wala namang agenda yan si Loren. Si Loren Legarda, isa yung neutral. Pwede nilang sabihin ganon. Pero tingnan nyo, neutral ba itong si Loren Legarda? The way, 'di ba, mga minamahal, kung paano niya gamitin ang kanyang position, 'di ba? Para nga po makapagkalap ng perma tungkol nga po sa prangkesa ng kanyang anak, 'di ba? So anyway, tinanggihan ni Loren Legarda, hindi dahil sa gusto niya ng katahimikan, bagkus naghahanda sila sa mas malaking bagay. 'Di ba, mga minamahal? Naghahanda siya sa mas malaking bagay kasi hindi man ngayon but pretty soon gusto na nilang patalsikin itong si President Bongbong Marcos. Ngayon, kung hindi niya talaga tinanggap yung pagiging Senate President na yan, baka ayaw niya maging kasangkapan ng mga DDS. 'Di ba? Or baka naman ayaw niyang maipit sa impeachment chessboard. 'Di ba? Or baka ayaw niyang maging
ma-shock yung mga tao na, ay, DDS Black ka pala, ha? 'Di ba? Ngayon, kapag tinanggap niya kasi mga minamahal, ang magiging mukha niya, dalawa. Oo. Dalawa yung magiging mukha ni Loren Legarda. Mayroong hidden agenda or medyo takot. 'Di ba? Anyway, yung pinaka-target talaga nila, kaya gusto nilang patalsikin, itong si... Alam naman ninyo mga minamahal, itong si Senate President Tito Soto ay para po ipagtanggol itong si Sara Duterte. Huwag na tayong maglokohan dito mga minamahal. Hindi si Tito Soto ang problema, hindi si Loren Legarda also ang solusyon, kundi natatakot talaga ang mga DDS kasi gusto nilang bigyan ng tunay na proteksyon itong si Sara Duterte. Yan yung tunay nilang concern. 'Di ba? Anyway, paano niyo mapoprotektahan si Sara Duterte kapag umusad ang impeachment? Sige nga. Oh, eto mga di-delay na naman ninyo. Dating gawe, kagaya na ginawa ni Chis Escudero. Ay, Diyos ko, wag kami. Hindi naman ata kami mga pinanganak kahapon. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal, na delikado ito sa ating demokrasya. Na kapag ang isang liderato, 'di ba, ay pinapalitan, ibig sabihin nandoon yung takot. Kagaya kay PBBM, gusto nilang ma-impeach, 'di ba? Natatakot sila. 'Di ba? Ganun 'yon. So, pilit nilang pinapalitan kasi gusto nilang manipulahin. Yung may kakayahan sila na kaya nilang i-manipulate, yang si Tito Sen. 'Di ba? Kaya nilang gusto nilang palitan kasi yung gusto nila, yung kaya nilang i-manipulate. Katulad ni Loren Legarda. So, hindi na independent yung impeachment process. Ibig sabihin, nasasagasaan na dyan yung check and balance. At kapag nasanay ang mga politiko, mga minamahal, sa palitan na lang natin ang leader, 'di ba? Para maligtas ang isa, pangit na 'yon. Oo. Paulit-ulit na 'yan ang mangyayari, wala nang mananagot, meron na diyang feeling untouchable. 'Di ba? So yung pinaka-core message lang naman ng balitang 'to, na visualize na natin na talagang gusto nilang palitan kasi natatakot sila, and yung pinaka-target lang nila is maprotektahan, bigyan ng protection itong si Vice President Sara Duterte. Tama ba tayo mga minamahal? Yes or no? Sige nga. So, anyway, hindi to simpleng balita ha. Ito po ay pagkatok na sa atin ng proceeding tungkol dito sa impeachment, at dapat maging handa tayo mga minamahal na it could be a lose or win or lose sa impeachment complaint, kasi sabi ko nga sa inyo, ang impeachment complaint ay labanan ng numero. So kung wala kang numero, kahit gaano pa man kalakas ang ebidensya, hindi tayo mananalo. 'Di ba? So, kung merong numero sa Senado, yung si Sara Duterte, at the end of the day, talo pa din tayo. Pero sana wag naman, mga minamahal, ipagdasal natin, kapag magkaroon ng trial sa Senado, na magkaroon tayo ng numero para mapa-impeach yung si Sara Duterte. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.